nasa iba't ibang panig ng daigdig upang mag-ipon-ipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong Magtagumpay, sa pakikinig ng salita at pagkakain ng kanyang buhay, maaasahan natin tayo ay makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya ng Amang Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak kami iyong binulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal. At ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maling na kaliwanagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kristo ang nagmamahal noon sa bayang Bira. Ngayon pa rin siyang patnubay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal sa simula pa noong araw. Wakas natin siya tulungan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa bisag niyang tunay, siya'y ating pinanggalingan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang siyang hantungan, Omega'y kanyang larawan, siya ang ating patunguhan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa sugat na lumbang banal ni Jesus sa tagiliran, lumbang tubig ay lumitaw. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. May sugat sa paa ng kanan, si Jesus na nabayubay, sa krus na pinamatayan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang paa naman ni Jesus din ay sugatan, papoy naglabos na tunay, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. At sa kanan niyang kamay, si Jesus din pinakuan, kaya't may sugat na taglay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuha. Noong buhay niya ialay, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon araw. Bawat yugto ng pag-iral, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang mga taong daan-daan. Hari siya ng kasaysayan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang karangalan lahat ng kapangyarihan. Panginoong dinarangal, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay naman kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesucristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay, upang kami tanawan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay naman kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesucristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay, upang kami ay tanawan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay naman kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesucristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay, upang kami ay tanawan, si Jesucristo'y nabuhay,
siya'y ating kaliwanagan.
Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niya ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, dalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon, "Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin." Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rin marangal ka. Nababatbat ka, Poong Diyos, naniwalat na kay ganda. Tugon, Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Tugon, Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuy ay umaawit ng masaya. Mga iboy na pupugad sa malabay nilang sana. Tugon, Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyayat lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masakalang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Tugon, Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng likha mong nakalaganap sa lupa. Panginoon, purihin mo, kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Tugon, Espiritu mo'y suguin, o tanay iyong baguhin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatangko. Naway man sa loob ng iyong mga tinubos,
na ang daigdig sa pasimula ay lalo mo pang pinalakila sa mga huling panahon ng pagsagip ni Kristo, na siyang inihahaing korderong pamasko, na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggata. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag na niya ang anghel ng Panginoon, at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa ka ng sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay pinakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod sa kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya ako'y nagdiliwang, ang diwa ko'y nagagala. Ang lagi kong nadaramay, hindi ko matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang mahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumila, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirap. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ikatlong pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamagigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon,
pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpalihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matuli. Kaya sinabi nila, umalis na tayo dito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatapunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe. Ganon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalulog na lahat. Nang malauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niya si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa Kanyang kinampang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tuong tugon, puon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Puon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa puso ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa aking nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Tugon. Puon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon, Kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga sisilusong, ang lahat ng ito ay Kanyang nilulog, pati na sa sakyay Kanyang pinalubog. Tugon. Puon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nanganak, nangadurog man din sa iyong mga palad.
tugon. Puon ay awitan sa pinamtan niyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangin mo para maging iyong lubos. At sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob, ikaw, Puon, maghahari magpakailanman. Tugon. Puon ay ating awitan sa pinamtan niyang tagumpay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dinudulot mong pagpapalaya noon ay sa iyong sambayanan. Mula sa pang-aapi ng haring sa kanila'y nagpapatay, ay nababanaga namin kahit sa aming kapanahunan sa inyong pagliligtas na iyong ginaganap sa muling pagsilang ng mga bininyagang mula sa iba't ibang bansa at bayan. Ipagkaloob mong ang pagiging anak ni Abraham at ang dangal na sa Israel mapabilang ay maging lubos na kapalaran ng sanlibutan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos na pangitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinaliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkukup mo, upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paano binuhay ng muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naway mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nagkaisa tayo kay Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makikisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maaalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah! 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 Pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay nagpakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupupas. Hallelujah! 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 Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Hallelujah! 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 Ang batong natakwil na nakakatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito'y ay nagpamalas ang Panginoong Diyos. Kung iyo'y mamasdan ay kalugod-lugod. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nilang sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking
nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lahat ang sinabi nila, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukot siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, si Jesucristo ay nabuhay. Aleluya, aleluya. Ito na ang ating pinaghandaan. Ito na ang patunguhan ng ating mga pinagnilayan at pinagsikapang isabuhay sa loob ng 40 araw. Isang kaganapan na nagsilbing pundasyon ng ating pananampalataya. Isang pananampalataya na nagdala sa atin patungo sa maalam na pagtitiwala na ang Diyos ay tunay at ganap sa ating buhay. Ito ang gabi ng pagbubunyi at pagdiriwang. Ito ang puno ng lahat ng pagsasaya at galak. Ang pinakarurok ng lahat ng pagdiriwang na ating ginaganap sa inang simbahan. Kasama ang lahat ng nananampalataya, mapalad tayong sumasaksi sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang liwanag at apoy. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, binasbasa ng apoy na sumasagisag sa kaliwanagan. Si Jesus ang liwanag ng ating buhay, ang liwanag ng papawi sa dilim. Hindi tayo mananatili sa kadiliman, sapagkat ang buhay natin ay makasusumpong sa liwanag ni Kristo. Ang namumuhay sa kadiliman ay maliligaw at mapapahamak, ngunit ang makasisilay sa liwanag na nagmumula kay Jesus, ang makababatid ng tamang landasin ng buhay. Hindi maliligaw at hindi mapapahamak. Ang kanyang muling pagkabuhay ang magdudulot sa atin ng liwanag. Ito ang liwanag na ating dalhin sa kasalukuyang mundo na may kadiliman dulot ng pandemyang nararanasan. Pagmasdan ng liwanag ni Jesus sa puso ng mga frontliners, mga doktor, mga nurses, mga naglilingkod sa iba't ibang pamamaraan, mga nagdudulot ng paggabay at malasakit, mga lingkod simbahan na patuloy na nagpapaalam ng pananampalataya at pagtulong sa kakayanang magagawa, mga lingkod bayan na naghahangad hindi na ng sariling kapakanan at interes, bagkus ay ganap na paglilingkod sa bayan. Taglay na natin ang liwanag na magsisilbing gabay upang sama-sama tayong bumangon at magpatuloy sa buhay. May liwanag na tayong tangan, isang liwanag na magdadala sa atin sa isang landasin ng buhay, hindi patungo sa karamdaman, bagkus patungo sa isang bagong buhay na si Jesus ang pinanghahawakan. Ang tubig ng binyan. Ang pagsasariwa sa ating pangako noong tayo ay binyagan ay pagpapalumbalik sa ating kamalayan na tayo ay nabubuhay na kay Kristo.
Tayo ang mga bagong nilalang na ang layunin ay buhay kasama si Jesus. At ang mabuhay kasama si Jesus ay ang pakaingatan, pakinggan at isabuhay si Jesus sa ating pang-araw-araw na pag-iral. Namamatay tayo sa kasalanan, ngunit bumabangon at nabubuhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos. Tayo ay mga bagong nilalang. Ipamalas natin ang isang pagkapari, hari at pagkapropeta na ipinamalas ni Jesus. Mga pari handang mag-alay ng sarili para sa Diyos at sa kapwa. Mga lingkod na handang maging mga mabubuting halimbawa sa pagbibigay buhay, lalo na sa mga dukha at nahihirapan. Mga propeta na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lamang sa salita, bagkus ay sa pagsasabuhay at sa paggawa. Sasariwain natin ang ating pagiging mga binyagan. Sa sandaling ito na tayo ay may nararanasang pandemyang nararapat nating balikan at sariwain ang ating mga pagiging binyagan. Sariwain natin na tayo ay niligtas ni Jesus at sa buhay na ating pinagsusumikapan, nararapat lamang na muli tayo bumalik kay Jesus, taglay ang buhay. Buhay kay Kristo na mayroong kaligtasan. Ang pagiging binyagan ay ang mamuhay gaya ng buhay ni Jesus, handang magsakripisyo at manatili sa kabila ng lahat. Ating pagnilayan ng mga pagbasa. Mula pa sa sandali ng paglikha, sa paglalakbay ng mga Israelita, sa karanasan ng pagkaalipin patungo sa paglaya, hanggang sa sumapit ang pagdating ni Jesus, ang kanyang misteryo Pascual, ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay nakadama na ng katapatan ng Diyos. Walang sandali na ang Diyos ay nawala o nagpabaya. Kasama natin siya at sa sandali na tayo ay mabuhay sa isang buhay na pinaghaharian at pinananahanan niya, gaya ni San Pablo, sa huling pagbasa batay sa kanyang sulat, tayo ay mga bago ng nilikha dahil kay Kristo, si Jesus na muling nabuhay. Nadilim-dilim pa at sasapit ang pagbubukang liwayway, agad na nagtungo si Santa Maria Magdalena sa libingan ni Jesus. Mahalaga si Jesus kay Maria Magdalena. Mula pa nang maging bahagi ng buhay niya si Jesus, hindi niya nais na alisin ang kanyang pansin at pagpapahalaga kay Jesus. Si Jesus na halos ang kanyang buhay, isa siya sa mga namumulila sa pagpanaw ni Jesus. Kaya't sa kanyang pagtungo sa libingan, nais niyang ipamalas ang kanyang paggunita at pagpapahalaga kay Jesus. Simula pa po nung tayo ay mailagay sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine, laman na po ng social media, partikular ng Facebook, ang usapin patungkol sa COVID-19. Paano ito nakakahawa, paano ito iiwasan at lalabanan, ano ang mga gaganapin ng pamahalaan. Ilan lamang ito sa mga pangunahing na pag-uusapan. Ngunit sa kabilang mukha at larawan ay ang nag-aalab na paghahangad na sa tulong at kapangyarihan ng sama-samang pananalangin at pagmamalasakitan ay magawa ito mapagtagumpayan. Araw-araw marahil hindi lamang isang misa ang nadaduluhan ng mga mananampalataya. Maraming pamilya ang natitipon sa kanilang mga tahanan upang magdasal ng sama-sama. Simula pa ng linggo ng palaspas hanggang sa kasalukuyan, naging malikhain ang bawat parokya na ipadama at abutin ang puso ng bawat mananampalataya na naghahangad na maranasan ang pakikilakbay kay Jesus. Marami ang nakilakbay sa kanya sa iba't ibang paraan. Mga gaya ni Maria Magdalena na naghangad palagi o naghangad palagi ng pag-ugnay kay Jesus sa bawat sandali ng kanilang buhay. Ang libingan. Sa libingan naroon ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang pagdalaw sa libingan ay pahayag ng pagpapahalaga at paggunita. Ito ang pahayag ng nag-aalab na pag-ibig na nagmumula sa puso at nararanasan sa taong minamahal noong nabubuhay pa. Ganito din ang nasa puso ni Maria Magdalena. Kaya siya nagtungo sa libingan ni Jesus. Sa libingan kahit ang mga naroon ay mga yumaong na. Sa libingan mayroong nabubuhay. At anong nabubuhay?
pag-ibig na nadarama at patuloy na ipinadarama. Wala pong dumadalo sa libingan para maningil ng utang. Wala din pong dumadalo sa libingan para manumbat o magalit. Sa libingan na tahimik, payapa at walang kaguluhan, sino pa ba naman ang tutubuhan sa kahayag ng hindi magandang salubin at nararamdaman kung ganito ang kanyang ipapahayag sa kanyang pagdalaw sa libingan? Ang pagtungo sa libingan ay upang pagpanumbalikin ang buhay ng pag-ibig o ang buhay na pag-ibig. Pag-ibig na nakaugat at nagmumula sa Diyos. Kaya ang pagtungo ni Maria Magdalena sa libingan ay pagpapanatili sa alab ng mabuhay kasama si Jesus. Walang laman ang libingan nang nagpunta si Maria Magdalena. Nang si Maria Magdalena ay nasa libingan ng Jesus, naigulong na ang batong nakatakip sa libingan at sa loob ay tanging ang mga kayong lino na lamang na pinagbalutan kay Jesus ang matatagpuan. Nasaan si Jesus? Nawawala si Jesus. Nalungkot si Maria Magdalena sapagkat pakiramdam niya para bagang hindi na kayang mabuhay nang wala si Jesus. Isang libingang wala ng laman. Isang libingan na sa akin magsisilbing tagpuan, ngunit walang natagpuan. Gayon na lamang ang pag-aangad ni Maria Magdalena na hanapin si Jesus. Ngunit sinabi ng anghel sa kanila na si Jesus ay muling nabuhay. Nilisan na ni Jesus ang libingan upang ipahayag ang kaganapan ng kanyang muling pagkabuhay. Takot at galak ang nadama ni Maria Magdalena at ng kanyang kasama. Ngunit sa kabila ng misteryong nagaganap, ipinahayag na mula sa walang labang libingan ay may pagkabuhay na mararanasan. Sa kawalan ay mayroong katuparan. Si Jesus nga ay muli na nabuhay. Mga kapatid, kailangan din natin lisanin ang ating mga libingan sa kasalukuyan. Hindi tayo nararapat na manatili sa isang sitwasyon ng ating buhay. Ang bawat sandali ay sandali upang bumangon at magpatuloy sa paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at pagkapit sa Diyos. Hindi po tayo habang buhay na mananatili sa ating mga tahanan. Darating din ang sandali na kailangan natin itong lisanin. Ngunit sa ating paglisan, ang taglay natin ay pag-asa. Pag-asa na ating din ibabahagi sa bawat taong ating nakakasalamuha. Pag-asa na ating din iuwi, pabalik sa mga taong ating minamahal at pinapahalagahan. Marami ang nawalan sa kasalukuyan, ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat si Jesus ay kasama natin. Buhay siya. Siya ang magpupunan sa puso nating may puwang upang paglagakan ng pag-asa nagmumula sa Kanya. Ang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang karanasan kay Jesus ay hindi lamang personal na karanasan. Ito ay palagi may pagpapahayag ng pagbabahagi at pagsasabuhay. Hindi nais ng Diyos na ang kaganapan ng muling pagkabuhay ay sarilinin lamang. Ito ay isang kaganapan sa ating pananampalataya na nararapat ibahagi at ipahayag. Isang pahayag na nagdadala sa atin sa isang misyon. Ang misyon ni Jesus na ipadama ang paghahari ng Diyos sa bawat isa, sa ating kapwa at sa mundong ating tahanan. Mga kapatid, ang puso ni Maria Magdalena ay may pananabik. Pananabik na ibalita sa mga alagad ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kinasanayang pagkilabis at pagsaksi, ang pahayag ng mga kababaihan bilang saksi sa isang kaganapan ay hindi masyadong pinanghahawakan at pinaniniwalaan noong mga panahon yaon. Ngunit sa kanila, unang ipinahayag na si Jesus ay tunay na nabuhay. Sila na unang nakasaksi sa Kristong muling nabuhay. Patunay lamang na ang pagkilos ng Diyos ay nagaganap hindi sa pamamaraan ng nakasanayang pagtingin, bago sa pagkilos ng Diyos na lumilingap at kumakalinga sa mga aba. Magmimisyon tayo kasama ang Kristong muling nabuhay. Sa mga susunod na araw,
Simula sa gabing ito, ang awit natin, Alleluia at Gloria. Magsisimula na din ang simula ng unti-unting pagbaba ng bilang ng mga may karamdaman. Pag-asa at liwanag sa kabila ng pandemya. Lilisanin na natin ang ating lumang buhay at mga maling nakasanayan at babangon sa isang panibagong buhay na natuto hindi na sa makasariling pamamaraan bagkus ay sa pamamaraan ni Jesus na buhay sa ating buhay na pinagsusumikapan. Mga minamahal na kapatid, si Hesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan at kaligtasan. Pagpalain nawa tayo at dulutan ng Kristong muling nabuhay ng kagalingan, paghihilom at kaligtasan. Amen. Ang pagbabasbas ng Ama nating makapangyarihan ay ating hilingin, mga kapatid kong minamahal, upang ito ay lumukog sa tubig na pagbibinyagan para mapabilang kay Kristo ang mga muling isisilang. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapat niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan. Sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay, ginugunita namin ang iyong paglikha, na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin, na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilim, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong tinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa lahat. Ginamit ito sa pagpapalaya sa kalipinan ng iyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig na itinalagang maging banal ng anak mong mahal, nung siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon ibibisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain, ay magpahiwatig dinawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo tayo nalibig. Kasama niya noong tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib na kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Tinatakwil ba ninyo si Satanas? Oo, tinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Oo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang mga pangaakit niya upang sumuway ang tao sa Diyos? Oo, tinatakwil namin. Ngayon na may ating sariwain ng ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga itinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito.
Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapamangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katarungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinako sa krus na matay, inibibig muling na buhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob ng buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nang tayo malilisilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamanaling tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa kanayunan ng ating mga puso at kalooban, sama-sama natin ipanalangin ang inang simbahan mula sa pamumuno ng Santo Papa Francisco, gayon din ang pamahalaan sa kanilang pagsusulikap na tayo ay pangalagaan sa bawat pamilya na natitipon sa kanilang mga tahanan at sa mga intensyon sa banal na misa na ngayon inilalahad sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkatinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyambanan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaling sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamat sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay na bilang manunubos, pagkas at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, nagpapuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na parilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin maawain, pinaaabot namin ang pagsasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mo ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbaang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa Sansibuko. Kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, ng aming Obispo Reynaldo, at ang tanang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon amin dinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan. Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo at na malagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon namin, Jesucristo. Si Maria na maluwalhating laging Birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Prosobulo, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalan. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling istilang sa tubig at Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan.
Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mo maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos, sa kanyang makapangyarihan at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kami mga lingkod mo at bumubuhos sa iyong bayang banal ay nandiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugulitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akit niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahayang ito na katami-tami at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahayang ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paringhirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang lahat at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling namin iyong ipakit sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang gambalang nasa iyong harapan, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong kapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanak pagbabasbas. Ama namin, iyo rin alalahanin ang mga anak mong naunang yumako sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang kaglay, at sila ngayon ay aming pinagdarasal. Sila at ang mga tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo-salo, pagdiliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw at kabigay ng aming pamumuhay sa araw-araw. Kami ay pag-inapatin mo rin, ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na si apostol, na mga apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming pagkukulang.
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, pinabubuhay, binabasbasan, at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Nihiling namin kami sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sa iyo, Magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang Kristong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig. Upang kaming pinapagsali mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng aming Rector, Father James Andes, kasama po mga paring tagapag-ubo, Father Julius de Sagun, Father Rafi Parcon, ang inyong pong lingkod, Father Randy de Jesus, kasama rin po si Father Johnny Hernandez at ang ating Bishop Emeritus, Bishop Manuel Sobreviñas, ay binaabot po namin sa inyo mga minamahal na kapatid, sa inyo po mga pamilya tahanan, ang aming pagbati ng maligayang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Nawa po, ang karanasan ng ito sa ating pananampalataya magdala sa atin ng lakas at inspirasyon para po magkaroon tayo ng positibong pananaw at pangalat na pananampalataya sa Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. At nawa din po sa karanasan ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, sama-sama tayong bumangon, taglay ang pagkatuto, taglay ang karanasan ng panibagong pag-asa kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. Purihin ang anak ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may kawalan ng langit at lupa. At nawa ipagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso ang kaganapan ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Song